Isinusulong ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na magpapanagot sa mga nagkakalat ng fake news at maging sa mga troll. Sa ilalim po ng Anti-Troll Farm and Election Disinformation Act, target parusahan ng sinumang vlogger, influencer, troll farms at mga kandidato na mapapatunayang nagkakalat ng maling impormasyon. Ayon sa isang may akda ng panukala na si PBA Party List Representative Margarita Nograles Almario, banta sa demokrasya ang troll farms na iniimpluwensyahan ng mga botante. Nilinaw din nila na hindi paglabag sa freedom of speech ang nasabing panukala. Dahil nakasaad umano sa International Covenant on Civil and Political Rights na maaari itong limitahan kapag napatunayang nagagamit sa pambabastos, paninira o kung nagagamit para makompromiso ang kaayusan at national security ng bansa. Iaapela naman ulit ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves ang desisyon ng Court of Appeals sa Timor-Leste na pumayag sa extradition request ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, inaasikaso na raw ng kanilang legal team sa Timor-Leste ang hakbang para sa kanilang apela. Hindi raw nakakulong doon si Teves pero hindi rin siya basta makakaalis ng Timor-Leste dahil kanselado na ang kanyang pasaporte. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng DOJ na pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang hiling na extradition ng Pilipinas laban kay Teves. Naharap naman ang dating mambabata sa kasong murder, kaugnay pa rin ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa iba pa noong taong 2023. Good news naman po para sa ating mga guro. Ipinag-utos na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng Higher Recognition Incentive o SRI sa mga pampublikong teachers. Ayon po sa palasyo, target nilang gawing 20,000 pesos ang SRI ng higit 1 milyong DepEd personnel mula po sa kasalukuyang 18,000 pesos lamang. Ang SRI ay isang insentibo sa mga empleyado ng gobyerno bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Inatasan na raw ng Pangulo ang Budget Department at DepEd na maipatupad ang dagdag na insentibo. Sinisisi naman ng Department of Finance ang mga kartel sa patuloy na mataas na presyo ng mga bigas sa mga palengke. Sa pagdinig po ng Quint Committee ng Kamara kahapon, ginisa ng mga mambabatas sa mga retailer at importer kung bakit hindi pa rin bumababa sa 50 pesos kada kilo ang bigas. Kahit na tinapyasan na ang taripa sa imported rice at bumaba na rin ang farm gate price noong Oktubre. Ayon po sa DOF, sa perpektong merkado, dapat bumaba na ang presyo ng bigas dahil nga sa pagbaba ng taripa sa 15% kumpara sa dating 35%. Pero mukhang nagsasabuatan daw ang ilang kartel para manipulahin ang presyo sa merkado. Dahil dyan, iniimbestigahan na ng komite ang posibleng sabuatan daw ng ilang malalaking importer at maging trader ng bigas sa bansa. Nanawagan naman ng ilang grupo sa Kongreso na dagdagan po ang pondo ng PhilHealth sa susunod na taon. Nauna nang humiling ng halos 151 billion pesos na pondo ang PhilHealth sa 2025 para nga makover ang higit 25 million na indirect contributors. Pero ginawa lang itong 53 billion pesos. Sa ilalim po yan ng National Expenditure Program. Nabawasan pa nga ang pondo sa pinasang bersyon ng 2025 budget ng Senado na nasa 47 billion pesos lamang. Suma total, aabot sa 64 billion pesos ang budget na inilaan ng Senado sa PhilHealth sa susunod na taon. Kaya sa sulat na ipinadala ng ilang petitioners sa Bicameral Committee, hinimok nilang mga mambabatas na maibalik ang mas malaking budget ng PhilHealth para matugunan ng mandato sa ilalim po yan ng Universal Healthcare Law. Kung hindi raw sila pagbibigyan, mapipilitan silang iakyat sa korte ang kanilang petisyon.